Hoy, ikaw na may sakit, walang kwentang pulubi. Naihain ko na ang mga papeles para sa annulment natin. Ang bahay na ito, lahat ng narito, at ang magarang sasakyan ay mapapasakin. Kapag natapos na ang lahat ng ito, pakakasalan ko na ang aking nobya. Sinigawan ako ng asawa ko, inanunsyo ang aming paghihiwalay, at pinalayas ako sa mismong pamamahay namin. Habang ako ay may malubhang karamdaman, kinuha niya ang lahat sa akin, sa pag-aakalang siya ang panalo. Akala niya ay nagtagumpay siya, ngunit maling-mali siya. Ilang araw lang ang lilipas, siya mismo ang tatawag sa akin habang humahagulgol. Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comments kung saang probinsya o rehiyon kayo nagmula. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang patuloy na lumago ang channel at makapaghatid sa inyo ng mga mas kawili-wiling kwento. Nakaratay si Katrina sa isang malaking kama. Nilalamig siya, ngunit ang buong katawan niya ay tila nag-aapoy sa init ng lagnat. Ang manipis na pantulog na madalas niyang isinusuot sa bahay ay basang-basa na ng pawis, tuyong-tuyo at mahapdi ang kanyang lalamunan. Bawat paghinga niya ay may kasamang kirot. 2 araw na siyang nakapako sa kama, walang kalaban-laban at walang lakas. Kinaumagahan, nakiusap siya sa asawa niyang si Paulo na ibili siya ng paracetamol at antibiotics. Gabi na, ngunit hindi pa rin umuuwi si Paulo. Sa loob ng malaki nilang bahay sa Ayala, Alabang Village, bumalot ang nakakabinging katahimikan. Isang nakakakilabot na katahimikan. Tanging ang tunog ng wall clock sa sala ang naririnig. Tila binibilang ang natitira niyang pasensya. Sinubukan ni Katrina na abutin ang baso ng tubig sa side table, ngunit labis na nanginginig ang kanyang mga kamay. Dumulas ang baso sa kanyang mga daliri at nahulog sa makapal na karpet na tumapon ang natitirang tubig. Walang magawa si Katrina kundi ipikit ang kanyang mga mata, nilalabanan ang matinding desperasyon. Sa nakalipas na taon, malaki ang ipinagbago ni Paulo. Mula nang ma-promote ito bilang department head sa kanyang kumpanya, naging napakayabang na nito. Madalas siyang umuwi ng 10 oras ng gabi at palaging sinisisi si Katrina sa lahat ng bagay. Umabot sa sukdulan ang lahat 3 buwan na ang nakalipas, nang magsimulang laging ubuhin at mabilis mapagod si Katrina. Ni minsan, ay hindi nagpakita ng awa si Paulo. Bagkus, tinawag pa siyang isang pabigat na may sakit. Tila nakalimutan na ni Paulo na si Katrina ang asawang sumuporta sa kanya noong mga panahong wala pa silang anuman. Noong nakatira pa lang sila sa isang maliit at inuupahang apartment sa Sampaloc, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumasok sa garahe. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Katrina. Sa wakas, nakauwi na si Paulo. Sigurado siyang may dala itong gamot. Sinubukan ni Katrina na umupo, inisandal ang kumikirot na likod sa headboard ng kama. Hinintay niyang buksan ni Paulo ang pinto at dalhin sa kanya ang mga tableta. Ngunit malakas na bumagsak ang pinto sa ibaba. Narinig ang mabibigat at mabibilis na yabag. Hindi ito yabag ng isang taong nag-aalala. Ito ay yabag ng isang taong nagagalit. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto at iniluwa nito ang matangkad na figura ni Paulo. Suot pa rin nito ang kanyang plansadong polo. Maayos ang pagkakasuklay ng kanyang buhok at nanatiling gwapo ang kanyang mukha, ngunit ang tingin na ipinukol niya kay Katrina ay puno ng pandidiri. Wala siyang dalang plastik mula sa botika. May dala siyang isang makapal na brown envelope. Paos at mahina ang boses ni Katrina nang magsalita. "Nasaan ang gamot ko? Sobrang sakit ng ulo ko, mahal. Nilalagnat ako." Tumawa si Paulo. Isang napakatalim at nakakasakit na tawa. "Nagdala ako ng gamot. Isang bagay na mas maganda pa sa gamot. Ito ang lunas para sa ating dalawa. Ang gamot na magpapagaling sa buhay ko," sabi niya. Lumapit si Paulo at ibinato ang brown envelope sa kumot na nakatakip sa mga binti ni Katrina. Nanginig si Katrina, naguguluhang nakatingin sa envelope. "Ano ito, mahal? Buksan mo kung ayaw mong mamatay sa kuryosidad." Malamig at magaspang na sagot ni Paulo. Gamit ang natitirang lakas, kinuha ni Katrina ang envelope. Hirap ang mga nanginginig niyang daliri na punitin ang selyo nito. Naglabas siya ng ilang pahina ng papel. Sa pinakataas na linya, nabasa niya ang mga salitang, "Petisyon para sa annulment ng kasal." Tila huminto ang mundo ni Katrina. Kinapos siya ng hininga. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng lamig na nanunuot hanggang buto. Tumungin siya kay Paulo, naghahanap sa mga mata ng asawa ng kahit kaunting pag-aalinlangan.
ngunit wala siyang nakita kundi labis na kasiyahan. Annulment? Hindi makapaniwalang bulong ni Katrina. Bakit ka nagugulat? Ngisi ni Paulo. Umupo siya sa dulo ng kama, ngunit dumistansya, tila nandidiri kay Katrina. Hoy, ikaw na may sakit. Walang kwentang pulubi. Sa tingin mo ba gusto kong gugulin ang natitirang buhay ko sa pag-aalaga sa isang walang silbing bagay tulad mo? Inayos ko na ang lahat. Naihain ko na ang mga papeles para sa annulment. Tumayo muli si Paulo at naglakad-lakad sa kwarto, tila nagtatalumpati. Sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na akong makita kang inuubo araw-araw. Sawang-sawa na akong makita kang nakahiga sa kama na walang lakas. Isa kang pabigat? Pabigat sa buhay ko. Mahal, ano bang nagawa kong mali? Sinubukang sabihin ni Katrina, ngunit nagsimulang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang kasalanan mo ay ang pagiging mahirap mo. Wala kang maibibigay sa akin. Ikinumpas ni Paulo ang kanyang kamay sa buong marangyang kwarto. Tingnan mo ang lahat ng ito. Ang bahay na ito. Lahat ng mamahaling muebles. Ang sports car sa garahe. Lahat ng ito ay magiging akin. Ako ang nagpakahirap para sa lahat ng ito. Nakapangalan sa akin ang lahat. Walang isinagot si Katrina. Sa likod ng kanyang mga mata ay may isang bagay na hindi nabasa ni Paulo. Inakala ni Paulo na ang pananahimik ni Katrina ay tanda ng pagkatalo. Nakikinig ka ba? Wala kang makukuhang ni isang kusing. Hatian sa yaman? Huwag mo nang pangarapin. Wala kang naiambag sa bahay na ito at wala kang madadala kapag umalis ka. Pagkatapos ay binitawan ni Paulo ang mga salitang dumurog sa natitirang piraso ng puso ni Katrina. Kapag natapos na ang lahat ng ito, sabi niya nang may maaliwalas na mukha, pakakasalan ko ang nobya kong si Chloe. Mas malusog siya, mas maganda, at higit sa lahat, naiintindihan niya ang posisyon ko bilang isang matagumpay na lalaki. Hindi katulad mo. Ipinikit ni Katrina ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, may ibang babae. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan, ngunit masakit ito. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito bukas ng umaga. Malupit na dagdag ni Paulo. Binibigyan kita ng oras hanggang madaling araw. Lumayas ka sa bahay na ito bukas. Huwag kang magdadala ng kahit ano, maliban sa mga damit na suot ng may sakit mong katawan. Tiningnan ni Paulo si Katrina, na ngayoy tahimik na umiiyak. Dumaloy ang maiinit na luha sa kanyang maputlang pisngi. Walang mababago ang mga luha mo. Na-i-file na ang mga papeles. Mabilis lang ang prosesong ito. Pagkatapos ay tumalikod si Paulo at inayos ang kanyang polo. Ngayong gabi, matutulog ako sa luxury condo ni Chloe sa BGC. Ayaw kong makasama ka sa iisang bubong. Bukas ng umaga, magpapadala ako ng tao para siguraduhing umalis ka na. Gustong sumigaw ni Katrina. Gusto siyang isumpa, ngunit ubos na ang kanyang lakas. Tanging pagmasdan ang pagtalikod ng kanyang asawa palabas ng pinto ang nagawa niya. Malakas na isinara ang pinto ng kwarto. Kasunod nito ang pagbagsak ng front door ng bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, umalingaw-ngaw ang ugong ng sports car ni Paulo palabas ng garahe. Naiwang mag-isa si Katrina, may malubhang sakit, hiniwalayan, at pinalaya sa sariling bahay. Siya ay humagulgol ng buong pait. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa lagnat na sumusunog sa kanyang katawan. Iniyakan niya ang nasira niyang pangarap sa kasal at ang malupit na pagtataksil. Matapos umiyak ng 15 minuto, kumalma si Katrina. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinunasan ang kanyang mga luha. Sa kabila ng sakit, may lumitaw na kakaibang emosyon, isang bagay na malamig, matigas, at kalkulado. Ang kanyang mukha, na kanina ay maputla, ngayon ay naging seryoso at mabagsik. Kinapa niya ang ilalim ng kanyang unan. Hindi ito ang unan na karaniwan niyang ginagamit, kundi isang reserba na lagi niyang iniiwan doon. Nakapa ng kanyang mga daliri ang isang matigas at manipis na bagay. Hinugot niya ito. Ito ay isang latest model na smartphone. Ito ay isang mas advanced kaysa sa lumang cellphone na karaniwang nakapatong sa kanyang side table. Ang teleponong ito ang kanyang tanging lihim, isang bagay na hindi man lang alam ni Paulo na nag-exist. Walang passcode ang telepono. Na-unlock ito gamit ang kanyang fingerprint. Umiilaw ang screen. Nagpapakita ng isang plain na wallpaper. Walang anumang social media apps doon. Tanging mga encrypted na corporate applications lamang. Binuksan ni Katrina ang kaisa-isang contact na nakasave sa pangalang Director Elena Santos. Pinindot niya ang call button.
Mabilis na tumitibok ang kanyang puso hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa puot na nagsisimulang kumulo sa kanyang dibdib. Sumagot agad ang kabilang linya pagkatapos ng unang ring. Narinig ang isang kalmado at propesyonal na boses ng babae. Magandang gabi, Madam Katrina. Napatawag po kayo sa ganitong oras? Ayos lang po ba kayo? Nabanggit po sa akin na masama ang pakiramdam nyo. Huminga ng malalim si Katrina. Sinusubukang patatagin ang kanyang nanginginig na boses. Director Santos, sabi niya sa isang paos, at labis na malamig na boses. Plan B, i-activate mo. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay naging seryoso ang boses ni Director Santos. Masusunod, madam. Ano po ang nangyari? Pinalayas ako, sabi ni Katrina. Nag-file si Paulo ng annulment. Tingin niya sa akin ay isang walang kwenta at may sakit na pulubi. Diyos ko, napakawalang hiya naman ni Sir Paulo. Pabulong na asik ni Director Santos. Director, masama ang pakiramdam ko. Mataas ang lagnat ko. Kailangan ko ng medical evacuation. Ayaw kong pumunta sa ordinaryong ospital. Pumunta kayo rito sa bahay at sunduin niyo ako. Magdala kayo ng pribadong medical team mula sa isang elite na ospital walang sirena. Gawin niyo itong tahimik. Ayaw kong may makakaalam. Naintindihan ko po. Madam, isang top-class medical team ang darating diyan sa loob ng 30 minuto. Susunduin ko kayo ng personal. Makakayanan niyo pa po ba? Tiningnan ni Katrina ang mga papeles ng annulment sa ibabaw ng kumot. Gamit ang natitirang lakas, nilukot niya ang papel sa kanyang kamao. Kailangan kong kayanin, Director. Nagsisimula pa lang ang laro. Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan dahil sa lagnat. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na ngayon. Kumikinang ito sa dilim ng kwarto. Kasisira lang ni Paulo sa kanyang sariling buhay sa paggawa ng pinakamalaking pagkakamali. Pinalayas niya lang naman ang kanyang asawa. Hindi niya alam na kinaladkad niya palabas ang nag-iisang may-ari ng K Holdings, isang global na korporasyon na may buwanang netong kita na 150 milyong piso. Naghintay si Katrina sa nakakapasong katahimikan. Bawat tunog ng orasan ay tila pagpukpok ng martilyo. Mahigpit niyang hawak ang kanyang lihim na telepono. Magulo ang kanyang isipan. Natatakot siyang baka biglang bumalik si Paulo. Natatakot siyang baka malate ang medical team. Ang katawan niya ay nagpapalit-palit sa panginginig, sa lamig at pagkasunog sa init. Sakto pagkalipas ng 25 minuto, nag-vibrate ng walang tunog ang kanyang telepono. Isang text message ito mula kay Director Santos. Nandito na po kami. Bukas ang pinto. Papasok na ang team. Nakahinga ng maluwag si Katrina. Nahulaan niyang hindi ilalak ni Paulo ang pinto. Masyadong mayabang ang lalaking iyon para isiping may magagawa ang halos naghihingalo niyang asawa. Tinitipon ang huling hibla ng lakas. Inalis ni Katrina ang kumot. Dumampi ang kanyang mga nakayapak na paa sa malamig na karpet. Labis na umiikot ang kanyang paningin. Muntik na siyang matumba, ngunit nakakapit siya sa poste ng kama. Kailangan na niyang umalis. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang mahabang coat na nakasabit sa likod ng pinto at isinuot ito. Ayaw niyang lisanin ang bahay na ito ng mukhang kaawa-awa. Hindi niya hahayaang tanggalin ni Paulo ang kanyang dignidad. Tahimik na bumukas ang pinto ng kwarto. Bahagyang nagulat si Katrina nang makita ang dalawang taong nakasuot ng madilim na uniforme. Hindi ito ang nakakakuha ng atensyong puting uniforme ng mga nurse. Kumilos sila ng mabilis at tahimik. Sa likod nila, lumitaw si Director Santos. Isang babaeng nasa early 50s, may mahigpit ngunit mabait na mukha at nakasuot ng maayos na business suit. Mababa ka sa mukha niya ang matinding pag-aalala nang makita ang kalagayan ni Katrina. Madam Katrina, bulong ni Director Santos. Handa na ako, Director. Mahinang sagot ni Katrina. Ilapag niyo si Madam Katrina sa portable stretcher, utos ni Director Santos sa medical team. Mabilis na inihanda ng team ang folding stretcher. Nang may labis na pag-iingat, inalalayan nila si Katrina na humiga. Madam, bibigyan po namin kayo ng temporary injection pampababa ng lagnat para mas maging komportable kayo sa biyahe, sabi ng isa sa mga miyembro ng medical team. Tumango lang si Katrina. Naramdaman niya ang bahagyang pagtusok sa kanyang braso. At hindi nagtagal, ay gumapang ang malamig na pakiramdam sa kanyang katawan. Habang binubuhat siya, sinulyapan ni Katrina sa huling pagkakataon ang kisame ng kwarto, ang kwartong siya mismo ang nag-ayos, ang kwartong naging tahimik na saksi kung paano nagbago si Paulo. Inilabas siya ng kwarto at binuhat dumaan sa marangyang sala. Nahagip ng tingin ni Katrina ang malaking litrato ng kanilang kasal,
na nakasabit sa pader, isang litrato kung saan masayang nakangiti sila ni Paulo. Ang Paulo ng nakaraan na minahal niya. Ang Paulo na maalaga at mapagmahal. Ngayon, ang litratong iyon ay tila isang malaking panunuya. Iwan niyo ang lahat. Walang dadalhin. Pabulong na utos ni Katrina. Siyempre po, Madam, wala tayong kailangan mula rito, matatag na sagot ni Director Santos. Lumabas sila sa main door. Sa harap ng bahay, walang kapansin-pansing ambulansya. May nakapark na itim na Mercedes-Benz Sprinter, mukhang sasakyan mula sa convoy ng presidente. Bumukas ang gilid na pinto. Nagpakita ng isang interior na isang kumpleto at top-class na mobile intensive care unit. Samantala, sa isang luxury condo sa BGC, malakas na tumatawa si Paulo. Nagbuhos siya ng champagne sa isang matangkad na baso para kay Chloe, isang bata, at magandang babaeng nakasuot ng manipis na silk nightgown. Kaya bukas, tayo na ang opisyal na may-ari ng malaking bahay na iyon. Mahal? Malanding tanong ni Chloe. Siyempre, pinalayas ko na siya. Ang may sakit at pulubing iyon ay walang lakas ng loob na pumalag. Wala siyang pera. Bukas na bukas din, ipapapalit ko ang lahat ng kandado. At sa susunod na araw, pwede na nating iparenovate ang master's bedroom. Sabi ni Paulo habang yakap si Chloe. Ang saya naman. Sa wakas, magiging atin na ang lahat ng iyon. Bulalas ni Chloe. Itinaas ni Paulo ang baso. Para sa ating bagong buhay. Pag-toast niya, ang lumang cellphone niya ay nakapatong sa mesa. Naka-silent mode. Ayaw niyang maistorbo ng anumang tawag mula sa may sakit na babaeng iyon. Sa loob ng medical van na maayos na bumabaybay sa gabi, sinimulan ng gamutin si Katrina. Agad siyang kinabitan ng swero ng doktor na naghihintay sa loob ng sasakyan. Ang temperatura ay 40 degrees. Medyo seryosong impeksyon, pero gumagawa na tayo ng aksyon. Kailangan natin siyang madala agad sa klinik para sa intensive care, sabi ng doktor. Nakaupo si Director Santos sa upuan sa tabi ng kama ni Katrina. May pag-aalala siyang nakatingin sa namumutlang mukha ni Katrina. Madam, kailangan niyo pong magpakatatag. Naihanda na po namin ang lahat sa VIP Elite Clinic. Ipinikit ni Katrina ang kanyang mga mata. Nagsimula ng umepekto ang gamot, nababawasan ang pagkahilo niya. Nilipad ang kanyang isip sa nakaraan. 5 taon na ang nakalipas. Nang magsimula ang sikretong ito, kakasisante lang ni Paulo noon sa kanyang unang trabaho. Ilang buwan itong na-depress. Si Katrina, na noon ay isang simpleng may bahay, ay sinubukang pag-aani ng loob niya. Naging masyadong sensitibo si Paulo sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pera. Dahil sa pride, pinagbawalan niyang magtrabaho si Katrina. Ang trabaho mo ay nasa bahay. Ako ang maghahanap ng pera, sabi nito. Kahit pa siya ang walang trabaho. Ngunit si Katrina, na palihim na may degree bilang isang pharmacist, ay nakaramdam ng pagkadismaya. Marami siyang ideya. Sa libreng oras niya sa pagitan ng mga gawaing bahay, nagsimula siyang mag-eksperimento sa kusina hindi sa pagluluto, kundi sa paggawa ng skincare products gamit ang mga organikong halamang gamot. Naalala niya ang mga lumang resipe ng kanyang lola. Ginamit niya ang lahat ng kanyang personal na ipon para bumili ng high-quality raw materials. Pagkalipas ng ilang buwang pagsubok, nakabuo siya ng isang face serum at whitening cream na may napakagandang epekto. Sinubukan niya ito sa kanyang sarili at hindi makapaniwala sa resulta. Si Paulo, na abala sa paghahanap ng trabaho, ay hindi man lang siya pinansin. Ang alam lang nito ay nagkakalikot ang asawa niya sa kusina. Naglakas loob si Katrina. Nagbukas siya ng isang maliit na online store. Noong una, nagbenta lang siya sa mga kakilala, ngunit sumikat ang kanyang produkto dahil sa word of mouth. Tumaas ng husto ang mga orders. Kasabay nito, nakahanap si Paulo ng bagong trabaho. Maganda ang naging sahod nito. Nagsimula itong maging mayabang. Madalas niyang makita si Katrina na nagpupuyat kasama ang luma nitong cellphone. Nire-replyan ng mga kliyente. Binibigyan na kita ng pera, pero nakadikit pa rin yung mukha mo sa cellphone. Mukhang wala ka talagang magawa sa buhay, sigaw ni Paulo sa kanya isang gabi. Nanahimik na lang si Katrina. Nang gabing iyon, kaka-close niya lang ng isang deal na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Dumating ang turning point nang makilala niya si Director Elena Santos sa isang seminar para sa mga women entrepreneurs. Dumalo si Katrina bilang participant. Si Director Santos naman ay guest speaker.
Si Director Santos ay dating may mataas na posisyon sa isang multinational company at nagdesisyong mag-early retirement. Pagkatapos ng event, naglakas loob si Katrina na lapitan si Director Santos. Ipinakita niya ang kanyang mga produkto at ang handwritten business plan niya. Bilib na bilib si Director Santos sa potensyal ni Katrina. Napakaganda ng produktong ito, Katrina. At ang iyong business strategy ay napakasolido, sabi noon ni Director Santos. Sa huli, pumayag si Director Santos na sumali hindi bilang investor, kundi bilang partner. Gusto ni Director Santos na bumalik sa pagtatrabaho at naniwala siya sa vision ni Katrina. Itinatag nila ang K Holdings. Si Katrina ang may-ari at ang utak ng lahat ng produkto. Si Director Santos ang naging CEO, ang mukha ng kumpanya. Isa lang ang hiniling ni Katrina, na huwag lalabas ang pangalan niya kahit saan. Gusto niyang manatiling simpleng asawa ni Paulo. Ironically, gamit ang koneksyon ni Director Santos, umasa siyang kapag naging matagumpay si Paulo sa bago nitong trabaho, magiging mas mabuting asawa ito. Ngunit nagkamali si Katrina. Habang nagiging matagumpay si Paulo, lalo itong nagiging mayabang. Samantala, mabilis namang lumago ang holding company. Mula sa skincare, nag-expand sila sa elite fashion. Ang mga mamahaling damit at accessories na idinisenyo ni Katrina ay naging tanyag sa lokal at internasyonal na merkado sa New York, Paris, Shanghai, at maging sa Tokyo. Ang buwanang netong kita na 150 milyong piso ay konserbatibong numero lamang. Ito ay ang personal na netong kita ni Katrina. Bukod sa kita ng kumpanya na 10 beses na mas malaki, napanatiling lihim ni Katrina ang buong yaman na ito. Patuloy siyang namuhay ng simple. Kahit noong ginusto ni Paulo na bumili ng malaking bahay at sports car, kinailangan nitong umutang ng malaki sa bangko. Ipinagyabang ni Paulo na naaprubahan ang utang niya dahil sa magandang performance niya sa trabaho. Hindi alam ni Paulo na ang kanyang corporate debt na muntik nang mag-default 1 taon na ang nakalipas ay palihim at buong binili ng isang investment company. At ang kumpanyang iyon ay sangay ng K Holdings. Ang marangyang bahay at sports car na labis niyang ipinagmamalaki ay ang collateral ng utang na iyon. Kaya legal, hindi na ito pag-aari ng bangko, kundi ng K Holdings na pag-aari mismo ni Katrina. Dumilat si Katrina. Pumapasok na ang medical van sa VIP zone ng ospital. Director, tawag ni Katrina. Mahina pa rin ang boses niya, ngunit ang tingin niya ay kasing talim ng asero. Yes, Madam Katrina. Lumapit si Director Santos. Kinuha ni Paulo ang bahay at sasakyan. Sabi niya, sa kanya raw iyon, na nakapangalan lahat sa kanya. Bahagyang ngumiti nang makahulugan si Director Santos. Nakalimutan niya yata, Madam, kung sino ang nagbayad ng kanyang business loan sa BDO noong 1 taon nang muntik na siyang mabankrupt. Nakalimutan niya, pagpapatuloy ni Katrina, na ang kolateral sa utang na iyon ay ang mismong bahay at ang marangyang sasakyan na ipinagmamalaki niya araw-araw. At siguradong hindi niya rin alam, dagdag ni Director Santos, na ang investment company na bumili ng buong utang niya sa bangko ay ang K Holdings. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Propesyonal na nagpanggap ang doktor at nurse sa loob ng sasakyan na hindi nila narinig ang sikretong usapang iyon. Director Santos, sabi ni Katrina, simulan niyo na ang proseso. Asset recovery! Kailan ko po sisimulan, Madam? Tumingin si Katrina sa mga poste ng ilaw na dumadaan sa bintana. Pinalayas niya ako ngayong gabi. Ang akala niya bukas ng umaga, magiging pulubi na ako sa kalsada. Gusto kong hayaan muna siyang namnamin ang kanyang tagumpay, kasama ang babaeng iyon. Bigyan mo siya ng 3 araw para magpakasaya. Tumango si Director Santos. 3 araw. Ituturing natin itong huling libreng upa na ibibigay natin sa kanya. Sa loob ng 3 araw, kikilos ang legal team natin. Eksakto sa 3 araw, babawiin natin ang lahat ng legal na pag-aari ninyo, Madam. Mabuti. Ipinikit muli ni Katrina ang kanyang mga mata. Ngayon, mag-focus muna kayo sa pagpapagaling ko. Kailangan kong maging malusog para makita ko ng personal ang nawasak niyang pagmumukha. Huminto ang medical van sa isang private entrance. Isang team ng specialist doctors ang naghihintay na sa kanila. Inilipat si Katrina sa isang presidential suite para magpagamot. Malayo doon, mahimbing na natutulog si Paulo sa yakap ni Chloe. Nananaginip ng maganda niyang bagong buhay, na walang kamalay-malay, na ang kanyang totoong buhay ay magwawakas na sa loob ng 3 araw. Napakatamis ng tagumpay para kay Paulo. Nagising siya sa luxury condo ni Chloe sa BGC.
Pumasok ang sinag ng araw sa matataas na bintana, nagbigay ng ginintuang liwanag sa kwarto. Natutulog pa rin si Chloe sa tabi niya, mahigpit na nakayakap sa kanyang braso. Tiningnan ni Paulo ang magandang mukhang iyon at ngumiti ng may pagkontento. Nagawa niya na. Natanggal niya na ang pabigat sa kanyang buhay. Ang may sakit na babaeng si Katrina. Naisip niyang siguro ay umiiyak ngayon si Katrina sa terminal ng bus, sinusubukang umuwi sa mahirap na bahay ng kanyang mga magulang. Napangisi si Paulo. Hindi na niya iyon problema. Magsisimula na ang bago at maningning niyang buhay ngayon. Good morning, mahal. Narinig niya ang paos at malanding boses ni Chloe. Dumilat ito. Anong oras na? Nakaalis na ba ang babaeng yun sa bahay natin? Siyempre, nakaalis na. Kumpiyansang sagot ni Paulo. Sinabihan ko siyang umalis bago magbukang liwayway. Wala siyang pagpipilian. Wala siyang pera at kapangyarihan. Isa lang siyang mahinang babae na nakasandal sa akin. Lumapad ang ngiti ni Chloe. Bumangon siya mula sa kama. Dumulas ang kanyang silk nightgown, naglantad ng kanyang mga balikat. Perfect. Hindi na ako makapaghintay na lumipat doon. Marangya itong kondo, pero palasyo talaga ang bahay na iyon, at magiging reyna ako roon. Siyempre naman, mahal, ibibigay ko lahat para sa'yo, sabi ni Paulo. Sige na, mag-ayos ka na. Mag-almusal tayo sa bago nating bahay ngayon. Sasabihan ko yung kasambahay na naglilinis na itapon lahat ng gamit na naiwan ni Katrina. Ayaw kong may matirang ni isang bakas niya doon. Pagkalipas ng isang oras, pumasok ng swabe ang magarang sports car ni Paulo sa garahe ng malaking bahay. Bumaba si Paulo ng sasakyan ng nakasalamin, animoy isang hari. Nakaangkla si Chloe sa kanya, taas noong naglalakad. Binuksan ni Paulo ang front door. Welcome sa ating palasyo, aking reyna, sabi niya. Pumasok sila. Kakaiba ang paligid, tahimik na tahimik ang bahay, at napakalinis. Masyadong malinis. Inaasahan ni Paulo na mag-iiwan ng kalat si Katrina, na may mga nakakalat na gamit o kaya'y basang-basa ng luha ang paligid. Ngunit hindi ganon ang nangyari. Naglakad si Paulo papunta sa master's bedroom at binuksan ang pinto. Medyo bumilis ang tibok ng puso niya. Nakita niyang napakaayos ng kwarto. Ang kama kung saan namilipit sa sakit si Katrina kagabi ay maayos ng nakalatag. May mapuputing kumot at punda. Walang bakas ng gamot o basag na baso ng tubig. Kahit ang karpet sa tabi ng kama kung saan nahulog ang baso ay mukhang tuyo at perpektong malinis. Siguro naglinis pa siya bago umalis, naguguluhang bulong ni Paulo. Mabuti naman at umayos siya. Sagot ni Chloe mula sa likuran. At least may silbi pa rin siya kahit papaano sa huli. Medyo nabagabag si Paulo. Kakaiba ito. Paano nakapaglinis ng perpekto si Katrina gayong napakataas ng lagnat niya? At nasaan ang maruruming kumot? Tiningnan niya ang aparador. Nawala ang mga simpleng damit ni Katrina, ang mga mahahabang bestida niya, at pati ang mga drawer ay walang laman. Umalis na nga talaga siya, sabi ni Paulo. Nakaramdam sa wakas ng ginhawa. Iwinaksi niya ang kanyang pagkabahala. Marahil ay tumawag ito ng taxi at nagdala ng maliit na maleta. Mas mabuti na yon. Walang dumi. Of course, clean break. Ngayon, kumuha na tayo ng sukat sa kwartong ito. Masiglang sigaw ni Chloe. Gusto kong palitan ang kamang yan. Masyadong luma. Gusto ko ng bilog na kama na may canopy. At kailangan nating pinturahan ulit ang mga pader. Gusto ko ng kulay ginto. Tumakbo-takbo si Chloe sa buong bahay. Ang matinis niyang boses ay bumasag sa katahimikan. Itinuturo niya ang mga muebles. Pangit yung sofa na yan. Palitan mo. Bad taste ang painting na to. Itapon mo. Kailangan i-renovate ng buo ang kusinang ito. Gusto ko ng kitchen set na inimport pa mula Italy. Ngiti lang ang isinagot ni Paulo. Oo, mahal. Papalitan ko ang lahat. Para sa'yo. Ngayong gabi, magse-celebrate tayo. Iimbitahan ko ang mga pinakamatalik nating kaibigan. Mag-order ako sa pinaka-high-end na catering service sa syudad. Kinuha ni Paulo ang telepono niya at tinawagan ng premium catering service na madalas niyang gamitin. Nag-order siya ng pinakamamahaling pagkain. Imported Wagyu beef, fresh seafoods, at elite champagne. Noted po, Sir Paulo. Ang kabuuang halaga ng order ninyo ay 200,000 pesos. Ayon sa rules namin, humihingi po kami ng 50% down payment ngayon, sabi ng staff sa kabilang linya. Sure, isend mo sa akin ang bill. Babayaran ko gamit ang main credit card ko. Mayabang nasabi ni Paulo. Umupo siya sa sofa na tinawag ni Chloe na pangit at binuksan ang kanyang banking app.
Sinubukan niyang bayaran ang 100,000 pesos na down payment. Inilagay niya ang credit card details at pinindot ang pay. Ilang segundong nagloading ang app. Pagkatapos, lumabas ang isang pulang notification sa screen. Transaction declined. Kumunot ang noo ni Paulo. Nakakapagtaka. May daan-daang libo pa siyang credit limit sa card na ito. Baka may network glitch, bulong niya. Sinubukan niya ulit. Transaction declined. Mahal, bakit ang tagal? Tanong ni Chloe, naabala sa pagsiselfie sa sala. Wait lang. Mahal, mukhang may problema sa network ang bangko. Sinubukan ni Paulo na kalmado ang boses niya. Medyo nahihiya na siya. Sinubukan niya ang isa pa niyang credit card mula sa parehong bangko. Declined. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Imposible ito. VIP client siya. Bakit nade-decline ang mga card niya? Sinubukan niya ang debit card niya. Declined. Insufficient funds. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Insufficient funds? Imposible. Kakapasok lang ng sweldo niya 3 araw na ang nakalipas. Mabilis niyang isinara ang payment app at binuksan ang main mobile banking app. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso. In-enter niya ang password. Nagload ang screen. At pagkatapos ay lumabas ang mensaheng ito. Account locked. Please contact your nearest branch. Namanhid ang katawan ni Paulo. Gumapang ang kaba sa kanyang dibdib. Isang malaking sakuna ito. Hindi niya ma-access ang payroll account niya. Hindi niya magamit ang mga credit card niya. Paulo, tumawag sa akin yung catering. Sabi nila decline pa rin daw yung payment. Nakakahiya, sigaw ni Chloe. Nakasimangot na ngayon ang mukha nito. Kalma lang, mahal, kalma lang. Nagsisimula nang magpanik si Paulo. Naalala niya na may reserba siyang account sa ibang bangko. Isang account na halos hindi niya ginagamit at walang nakakabit na credit limit. Hindi kalakihan ang pera roon. Marahil may natitirang ilang daang libong piso. Gamit ang nanginginig na kamay. Sinubukan niyang bayaran ang catering gamit ang account na ito. Success. Nakahinga ng maluwag si Paulo. Kahit papaano, nailigtas niya ang kanyang mukha sa harap ni Chloe. See, network problem lang talaga, sabi ni Paulo na may pilit ng ngiti. Okay na. Darating ang catering ng 7:00 ng gabi. Sumaya ulit si Chloe. Perfect. Kailangan ko nang maghanda para pumunta sa salon. Pagkaalis ni Chloe, agad na nawala ang ngiti ni Paulo. Namumutla ang mukha niya. May malaking problema. Bakit nakalock ang main account niya? May kinalaman ba ito kay Katrina? Imposible. Walang kakayahan ang tangang babaeng iyon na gumawa ng ganito. Ipinangako niya sa sarili na bukas din ay pupunta siya sa bangko at magwawala doon. Sisiguraduhin niyang hihingi siya ng danyos para sa kahihiyang ito. Habang nagpapabalik-balik siya ng lakad sa sala, pinipigilan ng kaba, may nag-doorbell. Binuksan ni Paulo ang pinto. Isang courier na naka-uniforme ang nakatayo doon. May hawak na isang malaking brown envelope. Sir Paulo? Opo, ako yan. Registered mail po. Pakipirmahan na lang po rito. Pumirma si Paulo sa receiving copy. Isinara ang pinto at tiningnan ang envelope. Nakasulat ang pangalan ng nagpadala, isang napakamahal na law firm, Villanueva at mga kasosyo. Naisip ni Paulo na baka dokumento ito mula sa korte para sa annulment niya. Hindi siya makapaghintay na buksan ito, ngunit hindi ito galing sa family court. Isa itong notarial demand letter, isang opisyal na legal na babala. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang formal na mga salita. Mahal na Ginoo, sa ngalan ng aming kliyenteng K Holdings, ipinapaalam namin sa inyo na lumabag kayo sa mga tuntunin ng inyong corporate credit line contract. Ang kabuuang halaga ng inyong utang 400 milyong piso ay kailangan ng bayaran. Binibigyan namin kayo ng 3 araw upang mabayaran ang utang ng buo. Kapag hindi kayo nakatupad, agad naming sisimulan ang sapilitang pagbawi sa inyong mga ari-arian, partikular na ang isang property na matatagpuan sa Ayala Alabang Village at isang premium sports car. Nadulas ang basong hawak ni Paulo at nabasag sa mamahaling marmol na sahig. Tumutulo ang pawis niya. 3 araw. 400 milyong piso. Kukunin ang bahay. Hindi. Imposible. Nanginginig niyang bulong. Nakapagbayad ako last week. Anong paglabag ang sinasabi nila? At ano itong K Holdings? Ang pagdiriwang ng kanyang tagumpay ay biglang naging simula ng isang bangungot. Nang gabing iyon, sa gitna ng musika at tawanan ng kanyang mga kaibigan at ni Chloe, puro peking ngiti lang ang naibigay ni Paulo. Magulo ang isip niya. Ramdam niya ang isang hindi nakikitang lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg.
Hindi nakatulog si Paulo buong gabi. Sa tabi niya ay mahimbing na natutulog si Chloe, pagod pagkatapos ng kanilang munting party. Ngunit sa isip ni Paulo, ang mga salita mula sa legal demand ay paulit-ulit tulad ng sirang plaka. 400 milyong piso. 3 araw. Sa pilitang pagbawi. K Holdings. Pagsapit ng bukang liwayway, napabalikwas si Paulo sa kama. Masakit ang buong katawan niya at namumula ang kanyang mga mata. Hindi na siya naligo. Naghilamos lang siya at nagbihis ng kung ano na lang. Wala na siyang pakialam sa hitsura niya. Eksaktong 8:00. Pagkabukas ng bangko. Pinaharurot na ni Paulo ang sasakyan niya papunta sa main branch ng BDO kung saan siya VIP client. Kailangan niyang linawin ang kalituhang ito. Siguradong administrative error lang ito ng bangko. Imposibleng hindi. Pagdating niya roon, dumiretso siya sa loob. Nilagpasan niya ang pila ng mga ordinaryong kliyente at dumiretso sa VIP counter. Ako si Paulo. Gusto kong makausap ang branch manager ngayon din. Malakas niyang sabi. Sabay bagsak ng VIP card niya sa counter. Nagulat ang teller at agad siyang inasikaso. Pinaghintay si Paulo sa isang private room. Pagkalipas ng 5 minuto, pumasok ang isang maayos na account manager. Hindi ito ang branch manager. Magandang umaga, Sir Paulo. Paano ko po kayo matutulungan? Titingnan ko po ang account ninyo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Matalim na putol ni Paulo. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit nakablock ang lahat ng credit cards ko, kung bakit naka-freeze ang payroll account ko, at kung bakit ako nakatanggap ng walang kwentang demand letter tungkol sa breach of contract. Kalmadong tiningnan ng manager ang screen ng kanyang computer. Paumanhin sa abala, Sir Paulo. Hayaan niyo pong silipin ko. Nakakawili. Anong nakakawili? Sigaw ni Paulo. Tumingala ang manager. Hindi po kami ang nag-block ng inyong mga accounts at credit cards, sir. Ang totoo po niyan, 0 na ang balanse ninyo. At ang inyong credit limit ay sagad na sagad na. Imposible! Sigaw ni Paulo. Daan-daang libo ang sweldo ko. At milyon ang limit ko. Wala naman akong pinagkakagastusan kahapon. Tama po kayo, sir. Pero na-detect ng aming system ang isang automatic emergency debit mula sa inyong corporate credit line kahapon ng madaling araw eksaktong 01:00 AM. Ang debit na ito ang umubos sa buong balance ng payroll account ninyo at sabay na sumaid sa lahat ng natitirang limit ninyo sa lahat ng credit cards nyo. Namutla si Paulo. Emergency debit. Sa utos nino? Muling tumingin sa screen ang manager. Hindi po sa aming utos, sir. Utos ito ng bagong nagmamay-ari ng inyong credit line. Bagong nagmamay-ari? Ayon po sa aming records, ang inyong corporate loan na nagkakahalagang 400 milyong piso sa aming bangko ay nabili na. 6 na buwan na ang nakakaraan ng isang private investment company na tinatawag na K Holdings. Kami na lamang po ay nagsisilbing collecting agent na namamahala sa inyong buwanang bayad. Sumikip ang dibdib ni Paulo. K Holdings. Bakit nila gagawin yon? Hindi ako kailanman na late ng bayad. Umiling ang manager. Wala na po iyan sa aming jurisdiksyon, sir. Ayon sa notice na natanggap namin kahapon ng gabi mula sa K Holdings, napatunayang lumabag kayo sa mga kondisyon ng credit contract of sale. Kapag may breach of contract, may karapatan ng K Holdings na sa pilitang i-debit ang pondo mula sa inyong mga accounts bilang paunang penalty. At mukhang iyon nga ang ginawa nila. Nanghina si Paulo. Kumapit siya sa gilid ng mesa. Paano? Paano ako lalabag sa kontrata? Hindi po namin alam ang detalye, sir. Sigurado po akong ipinaliwanag iyon sa demand letter na natanggap ninyo. Kailangan niyo pong direktang kausapin ang K Holdings o ang kanilang mga abogado, sabi ng manager sa walang emosyong tono na tila nagbabalita lang ng lagay ng panahon. Lumabas ng bangko si Paulo na pagyawang-gewang. Tila umiikot ang langit at basang-basa na ng pawis ang kanyang polo. Sumakay siya sa kanyang sports car ang sasakyang kukunin sa loob ng 3 araw. Nanginginig ng matindi ang kanyang mga kamay. K Holdings. Muli na namang lumabas ang pangalang ito. Inilabas niya ang kanyang telepono at ni-search ang K Holdings sa internet. Ang lumabas sa screen ay isang higanteng korporasyon, Katrina Holdings, isang conglomerate na nag-operate sa sektor ng luxury fashion, global skincare, at real estate. Kahit saan naroroon ang logo nila. Nakita na ito ni Paulo dati, pero hindi niya binigyan ng pansin. Bakit? Bakit binili ng isang napakalaking kumpanya ang hamak na utang ko?
Bulong niya sa labis na desperasyon. Tapos naalala niya ang pangalan ng law firm sa sulat, Villanueva at mga kasosyo. Kinukuha ang natitirang lakas ng loob. Tinawagan niya ang numero ng telepono na nasa dokumento. Magandang umaga, ako si Paulo. Nakatanggap ako ng notarial demand sa ngalan ng K Holdings. Siguradong pagkakamali ito. Hindi ako kailanman lumabag sa kontrata. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at malamig. Walang pagkakamali, Sir Paulo. Ayon sa batas ang ginagawa ng aming kliyente. Lumabag kayo sa Sugnay 11, Section B ng credit contract na pinirmahan ninyo. Sugnay 11, Section B. Ano yon? Kung tinatamad kayong basahin ang mga dokumentong pinipirmahan ninyo, Sir Paulo, nakasaad sa sugnay na iyon na obligasyon ninyong panatilihin ang kaayusan sa pamilya at huwag gumawa ng anumang immoral o kahiyahiyang gawain na makakasira sa imahe ng corporate credit. Natahimik si Paulo. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang dugo. Isang kalokohang sugnay iyon. Wala itong kinalaman sa utang. Mayroon itong direktang kinalaman, Sir Paulo. Nang mabili ang utang ninyo ng aming kliyente, na-activate ang lahat ng sugnay, lalo na itong tungkol sa moralidad. Ang aming kliyente ay isang kumpanyang mataas ang pagpapahalaga sa pamilya. Ang ginawa ninyong pagpa-file ng annulment at pagpapalayas sa inyong asawa na may malubhang sakit para sumama sa ibang babae ay isang matinding paglabag sa Sugnay 11, Section B. Hindi makahinga si Paulo. Paano? Paano nila nalaman? Mayroon kaming matibay na mga ebidensya, Sir Paulo. Mga larawan, voice recordings, at mga saksi. Alam namin na pinalayas ninyo ang inyong asawa, 2 gabi na ang nakakalipas. Ito mismo ang nag-trigger sa claim na breach of contract. Nanghina ang mga tuhod ni Paulo. Katrina, lahat ng ito ay dahil kay Katrina. Pero paano? Paano nakilala ni Katrina ang K Holdings? Anong kailangan nila? Bigyan niyo ako ng oras. Magbabayad ako ng buwanang hulog. Nagmamakaawa na ngayon si Paulo. Nanginginig sa takot. Huli na ang lahat. Hindi na interesado ang aming kliyente sa inyong buwanang hulog. Ayon sa demand letter, mayroon pa kayong natitirang oras. Natingnan natin, mayroon pa kayong 2 araw at 8 oras para bayaran ang 400 milyong piso. Kung hindi, darating ang aming collection team para i-seize ang bahay at sasakyan ninyo. Naputol ang tawag. Ibinato ni Paulo ang telepono sa dashboard. Sumigaw siya sa loob ng sasakyan. 400 milyong piso sa loob ng 2 araw. Imposible ito. Naka-freeze ang sweldo niya. Ang tanging ari-arian niya ay ang bahay at sasakyang ito, na ngayon ay nalaman niyang hindi pala sa kanya. Sinubukan niyang mag-isip ng malinaw. Katrina. Kagagawan ito ni Katrina. Pero paano? Nagtatrabaho ba si Katrina sa K Holdings bilang janitress? At nagsumbong siya sa boss niya? Imposible. Walang lohika ito. Sinubukan niyang alamin kung sino ang may-ari ng K Holdings. Nagbukas siya ng business news portal. Isang misteryosong tao ang may-ari ng K Holdings. Pinapatakbo ito ng isang CEO na nagngangalang Elena Santos. Elena, kumunot ang noo ni Paulo. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Biglang may pumasok sa isip niya. Maraming taon na ang nakalipas na kwento ni Katrina si Tita Elena, ang kaibigan niya mula sa kanilang parokya na isang napakagaling na tao. Palagi pa nga siyang tinatawanan ni Paulo. Kasamahan lang yan ng mga manang sa simbahan, sabi niya noon. Posible kaya? Ang kasamahan sa parokya ni Katrina ay ang CEO ng K Holdings? Sumakit ang ulo ni Paulo. Masyadong komplikado ang lahat. Kailangan niyang hanapin si Katrina. Kailangan niyang magmakaawa kay Katrina. Kailangan niyang pakiusapan si Katrina na bawiin ang reklamo nito kay Director Elena. Oo, iyon lang ang tanging paraan. Agad niyang pinaandar ang sasakyan. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Katrina. Kailangan niyang pumunta sa inuupahang apartment ng mga magulang ni Katrina sa Sampaloc. Kailangan niyang pumunta ngayon din. Nang palabas na siya ng parking ng bangko, tumunog ang telepono niya. Si Chloe iyon. Binaliwala ni Paulo ang tawag. Patuloy na tumawag si Chloe. Sa sobrang inis, sinagot ito ni Paulo. Ano? Nasaan ka ba, mahal? Bakit ka sumisigaw? Pumunta ka rito ng mabilis? Pati yung binigay mong credit card sa akin kaninang umaga. Na-decline din dito sa salon. Mamatay-matay ako sa hiya. May pera ka pa ba? Hinampas ni Paulo ang manibela. Problema na naman. May emergency ako. Bayaran mo muna ng sarili mong pera. Ano? Pera ko? I-transfer mo sa akin ang pera ngayon din.
Sabi ko nga may emergency ako. Binisal ni Paulo ang telepono. Sa salon, tulalang nakatingin si Chloe sa kanyang cellphone. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya ni Paulo. Nagsimula siyang makaramdam na may mali. Ang mayamang ipinagmamalaki niya ay biglang nagkaproblema sa lahat ng mga cards nito. Nagsimulang pumasok ang hinala sa kanyang isipan. Hindi na nag-alala si Paulo kay Chloe. Tinakapan niya ang silinyador ng kanyang sports car. Kailangan niyang hanapin si Katrina. Kung kailangan, luluhod siya sa harap nito. Hindi niya alam na si Katrina na kanyang hinahanap ay nagpapagaling ngayon. Nakaupo sa kanyang swivel chair sa pinakamataas na palapag ng skyscraper ng K Holdings at pinagmamasdan ang bawat natatarantang galaw ni Paulo sa pamamagitan ng report ng kanyang mga abogado. Walang kawala si Paulo. Ang ikalawang araw ay isang impyerno. Ang pagpunta niya sa mga magulang ni Katrina sa Sampaloc ay nauwi sa wala. Ang bahay ng mga magulang ni Katrina ay maliit at luma, tulad ng inaasahan niya. Ngunit ang mga magulang ni Katrina, kahit mukhang mahirap, ay tiningnan siya na may halong galit at awa. Wala roon si Katrina. Hindi nila alam kung nasaan ang kanilang anak. Pinalayas mo ang anak ko noong may sakit siya, di ba? Tanong ng ama ni Katrina. Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ngayon, pumupunta ka rito para hanapin siya? Lumayas ka rito. Wag na wag ka nang tatapak sa pamamahay na ito. Bumalik si Paulo sa syudad nang walang dalang napala. Ang kaunting pera sa reserbang account niya ay naubos na sa panggasolina papunta at pabalik. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng malaking pag-aaway ni Chloe. Gustong malaman ni Chloe kung ano ang nangyayari. Dahil nasa bingit na ng bangin, umamin na rin si Paulo. Sinabi niyang may administrative problem siya at pansamantalang naka-freeze ang mga accounts niya. Hindi tanga si Chloe. Nakita niya ang notarial demand sa ibabaw ng mesa. 3 araw, 4.2 milyong piso. Pag-seize ng mga ari-arian. Bagsak ka na, Paulo! Hysterically nasigaw ni Chloe. Pansamantala lang to. Aayusin ko to. Kasalanan to lahat ni Katrina. Desperadong sigaw ni Paulo. Wala akong pakialam kung sino may kasalanan. Ayaw kong makisama sa isang pulube. Nang gabing iyon, natulog sila sa malamig at marangyang kama na nakatalikod sa isa't isa. Hindi nakatulog si Paulo. Patuloy sa pag-ikot ang countdown sa utak niya. Bukas na ang 2 araw. Ang umaga ng 2 araw ang pinakanakakatakot sa buhay ni Paulo. Sumikat ang araw, pero pakiramdam niya ay katapusan na ng mundo. 9:00 ng umaga, habang tahimik silang nag-almusal ni Chloe, tumunog ang doorbell. Nagkatinginan sila ni Chloe. Namumutla ang kanilang mga mukha. Umiling si Paulo. Huwag mong buksan. Magkunwari tayong walang tao. Tumunog muli ang doorbell. Sa pagkakataong ito, mas mariin at may kasamang malalakas na katok sa pinto. Sir Paulo, alam naming nasa loob kayo. Kami ay team ng mga court sheriffs at mga kinatawan mula sa Villanueva at mga kasosyo. Huminto ang pagtibok ng puso ni Paulo. Nagsimulang umiyak si Chloe sa takot. Anong gagawin natin, Paulo? Anong gagawin natin? Humahagulgol na sabi ni Chloe. Si Paulo, na binalot ng matinding takot, ay tumakbo papunta sa back door. Naisip niyang tumakas sa hardin, pero pagbukas niya ng pinto sa kusina, may nakatayo ng 2 malalaking guwardya doon. Manatili kayo sa loob, sir. Matatag na sabi nila. Napaligiran na si Paulo. Bumalik siya sa sala. Nang mabuksan ng legal team ang pinto gamit ang dalang locksmith, pumasok ang isang lalaking naka-business suit. May dalang folder. Sumunod sa kanya ang ilang sheriffs na may dalang stickers para sa pagsisil ng mga ari-arian. Sir Paulo, tapos na ang oras ninyo. Eksaktong 3 araw na, malamig na sabi ng abogado. Ayon sa utos ng korte, sisimulan na namin ang sapilitang pagbawi ng bahay na ito at ng lahat ng ari-ariang nasa loob upang ipambayad sa hindi nabayarang utang ng aming kliyenteng K Holdings. Hindi, parang awa nyo na. Bigyan nyo pa ako ng oras. Napaluhod si Paulo. Nawala ang kanyang kayabangan sa isang iglap. Magbabayad ako, pangako. Bigyan nyo lang ako ng kahit 1 linggo. Umiling ang abogado. Nabigyan na kayo ng sapat na oras. Magsisimula na ngayon ang team namin. Maaari lamang ninyong dalhin ang mga personal na gamit na suot nyo. Mayroon kayong 15 minuto upang kusang lisanin ang property na ito. 15 minuto? Sigaw ni Chloe. Sa sandaling iyon, natauhan si Chloe sa katotohanan. Tiningnan niya si Paulo na nakaluhod sa sahig at umiiyak na parang bata. Ang lalaking akala niya'y hari, ngayon ay walang pinagkaiba sa pulubi. Tumigas ang mukha ni Chloe.
Ayaw niyang lumubog kasama nito. Nang walang sinasabi, tumakbo si Chloe papunta sa kanyang kwarto. Naguguluhang sumigaw si Paulo. Chloe, saan ka pupunta? Tulungan mo ako! Nagsimula nang pumasok ang mga court sheriffs. Wala silang pakialam sa drama. Sinimulan nilang idikit ang K Holdings asset seizure stickers sa flat screen TV, sa marangyang sofa, at sa mga mamahaling painting. Sa labas, narinig ang tunog ng tow truck na dumating para kunin ang sports car ni Paulo. Pagkalipas ng 5 minuto, bumaba si Chloe. Hindi na siya umiiyak. May hila-hila siyang 2 malalaking maleta na hindi alam kung kailan pa niya na-impake. Binaliwala niya si Paulo na tulalang nakatingin sa kanya at dumiretso papunta sa main door. Chloe, iiwan mo ako? Sigaw ni Paulo nang may pumipiyok na boses. Huminto si Chloe at lumingon. Puno ng pandidiri ang kanyang mukha. Iiwan kita? Siyempre, ayaw kong mabuhay kasama ang isang talunan at pulubi na tulad mo. Akala ko hari ka, isa ka lang palang payaso. Mag-enjoy ka sa pagbagsak mong mag-isa, Paulo. Nagpatawag na ako ng taxi. Paalam. Lumabas si Chloe. Hila-hila ang mga maleta habang nilalagpasan ang mga sheriffs at hindi man lang lumingon. Naiwang tulala si Paulo. Pinagtaksilan at iniwan. Kung paano niya trinati si Katrina 3 araw na ang nakalipas. Ang kaibahan lang, si Katrina ay pinalayas noong may sakit siya. Iniwan naman siya ni Chloe sa kasagsagan ng kanyang pagbagsak. Tapos na ang oras, Sir Paulo, sabi ng isang guwardiya. Hinawakan ang braso ni Paulo. Kinaladkad si Paulo palabas ng sarili niyang bahay. Itinapon siya sa mainit na bangketa. Nakapajama pa rin siya. Nakita niya kung paano hinila ang kanyang paboritong sports car palabas ng garahe. Nakita niyang kinadenahan at nilagyan ng seal ang pinto ng kanyang bahay. Nawala na ang lahat. Sa loob lamang ng 3 araw, nanlulumong na paupo si Paulo sa aspalto. Nagtatakang nakatingin sa kanya ang mga dumadaang tao. Ang lalaking dating napakayabang ay naging katatawanan. Mag-isa siya, walang pera, walang bahay, walang sinuman. Sa matinding pagkataranta at hindi maipaliwanag na kahihiyan, iisang pangalan lang ang naalala ng kanyang utak, ang pinagmulan ng lahat ng ito. Katrina. Kinapa niya ang kanyang mga bulsa. Naroon pa rin ang luma niyang cellphone. Hindi niya na alam kung sino ang tatawagan. Gusto niyang isumpa si Katrina. Kailangan niyang magmakaawa kay Katrina. Hindi niya alam. Gusto niya lang ilabas ang lahat ng kanyang emosyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang contact na Katrina asawa sa kanyang telepono. Pinindot niya ang call button. Hindi niya inaasahang sasagutin ito. Siguro nagpalit na ito ng numero o patay ang telepono. Pero nagring ito. Minsan 2 beses. At sa ikatlong ring, kumonekta. Hello. Boses iyon ni Katrina. Pero hindi iyon ang mahina at may sakit na boses. Ito ay kalmado, malinaw, at malamig na boses ng isang matatag na babae. Si Paulo, na handa na sanang sumabog sa galit, ay biglang naramdaman kung gaano siya kaliit. Napaiyak siya. Kusang kumawala ang kanyang mga hikbi. Iyak ito ng isang talunan. Katrina, hysterically na sigaw niya. Katrina, tulungan mo ako. Please, Katrina. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kinuha nila ang bahay natin, kinuha ang sasakyan, pinalayas ako. Nasa kalye ako. Katrina, bakit nangyari ito? Sa ika-4 na pangpalapag ng K Holdings skyscraper, sa loob ng presidential suite na ngayon ay ginawang pansamantalang luxury office, tahimik na nakaupo si Katrina. Hindi na siya, nakaratay sa kama. Malusog na siya, puno ng enerhiya, at may napakataas na dignidad. Isang emerald silk scarf ang nakabalot sa kanyang leeg na nagpapatingkad sa kanyang determinadong mukha. Sa tapat niya, nagsasagawa ng meeting si Director Santos at ilang mga department heads. Ang lumang telepono na ipinakuha ni Katrina kay Director Santos sa bahay ay nag-vibrate sa mesa. Umiilaw sa screen ang pangalang Paulo. Natigil ang meeting. Nabaling ang tingin ng lahat kay Katrina. Itinaas ni Katrina ang kanyang kamay, humihiling ng katahimikan. Tumingin siya kay Director Santos at bahagyang ngumiti. Pinindot niya ang speakerphone para marinig ng lahat sa kwarto. Agad na pumuno sa buong opisina ang hysterical na iyak ni Paulo. Katrina, tulungan mo ako please. Katrina, hindi ko alam kung anong nangyari. Kinuha nila ang bahay natin, kinuha ang sasakyan, pinalayas ako. Nasa kalye ako, Katrina. Bakit nangyari ito? Hinintay ni Katrina na matapos sa pag-iyak si Paulo. Sumenyas siya sa iba na manatiling tahimik.
Ang katahimikan sa opisina ay kabaligtaran ng tarantang boses ni Paulo sa telepono. Pagkatapos humikbi ni Paulo, inilapit ni Katrina ang kanyang mga labi sa mikropono. Sumagot siya sa isang kalmado at makapangyarihang boses. Boses na hindi pa kailanman narinig ni Paulo. Sino to? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Biglang tumigil ang mga hikbi ni Paulo. Ano? Ano to? Ako to si Kat. Si Paulo, ang asawa mo? Ah, Sir Paulo. Sabi ni Katrina sa isang walang emosyong tono, tila nakikipag-usap sa isang estranghero. Sa tingin ko ay may hindi pagkakaunawaan. Una sa lahat, hindi na kita asawa. Na-file ko na ang papeles para sa annulment ngayong umaga. Pangalawa, yung bahay natin? 3 araw na ang nakakalipas, malinaw mong sinabi na bahay mo yon, hindi ba? Napasinghap si Paulo. Natuyo ang lalamunan niya. Boses nga iyon ni Katrina, pero hindi ang kanyang Katrina. Hindi ang mahinang babaeng. Ginagawa niyang basahan. Ang boses na ito ay puno ng awtoridad. Kat, nasaan ka? Nanginginig niyang bulong sa takot. Anong ginawa mo? Ang boses mo. Magaling ka na? Nasa gitna ako ng isang importanteng meeting, sagot ni Katrina. Sumandal siya sa kanyang upuan. Tinitingnan ang panorama ng BGC mula sa malaking salamin na bintana sa kanyang likuran. Pinag-uusapan namin ang business expansion sa Middle East. Mga bagay na hindi mo maiintindihan. Negosyo. Alam mo na, negosyo. Naguluhan si Paulo. Kat, huwag kang magsalita ng kalokohan. Tulungan mo ako. Nagmakaawa ulit siya. Alam kong kagagawan mo to. Siguradong yung kaibigan mo yun sa simbahan. Si Director Elena. Oh. Hoy! Nagsumbong ka sa kanya, no? Please, Kat. Sabihin mo sa kanya na itigil na to. Gagawin ko ang lahat. Babalik ako sa'yo. Hihiwalayan ko si Chloe. Pangako. Mula sa speaker. Ha ha ha. Narinig ang isang malamig at mapangutyang tawa. Tawa ito ni Katrina. Babalik ka sa akin? Sa tingin mo ba pupulutin ko ang basurang ako mismo ang nagtapon? At tungkol kay Chloe? Huli ka na, Paulo. Iniwan ka na niya 1 oras na ang nakakalipas. Nung mismong pagdating ng mga sheriffs. Kakarating lang sa akin ng report ng legal team ko. Pakiramdam ni Paulo ay binuhusan siya ng isang balding yelo. Alam ni Katrina, alam niya ang lahat. Nakita niya ang lahat. Sino ka? Pabulong na tanong ni Paulo sa matinding kilabot. Tumayo ang mga balahibo niya sa batok. Sino ka ba talaga? Katrina. Ngumiti si Katrina. Gusto mo ba talagang malaman, Paulo? Sa lahat ng taon na nakasama mo ako, ininsulto mo ako. Tinawag mo akong may sakit at pulubing babae na walang ginawa kundi magbabad sa cellphone. Ni minsan hindi ka nagtanong kung ano ba talagang ginagawa ko sa telepono ko. Anong ibig mong sabihin? Sumenya si Katrina kay Director Santos. Nagsalita si Director Santos. Hello, Sir Paulo. Kausap niyo ngayon ang Board of Directors ng K Holdings. Nakilala ni Paulo ang kalmadong boses na iyon mula sa tawag ng demand. Director Elena, bakit hawak mo ang telepono ni Katrina? Anong kinalaman mo sa asawa ko? Kinuha ni Katrina ang telepono pabalik. Hindi ko siya kaibigan, Paulo. Siya ang right hand ko. Ang CEO na nagpapatakbo ng kumpanya ko para sa akin. Katahimikan. Pinilit na intindihin ni Paulo ang impormasyon. Tinatanong mo kung sino ako. Pagpapatuloy ni Katrina. Naglakad siya papunta sa bintana, tinitingnan ang kalsada sa ibaba, kung saan malamang na nakaupo si Paulo na parang isang pulubi. Tumawag ka sa numero ng pulubi mong asawa na iniwan mo, pero hayaan mong magpakilala ako ng formal. Tumunog ngayon ang boses ni Katrina nang may buong awtoridad. Hello, Paulo. Kausap mo si Katrina, ang nag-iisang may-ari, founder at presidente ng K Holdings. Ang kumpanyang may buwanang netong kita na 150 milyong piso. RAI, nakakabawi lang ng lahat ng ari-arian mo. Dumulas ang telepono mula sa mga kamay ni Paulo. Lumagapak ito sa aspalto. Natigilan si Paulo, nanlalaki ang mga mata sa matinding takot, nakatitig sa mainit na aspalto. Tumigil siya sa paghinga, hindi lang nawasak ang mundo niya. Nagkadurog-durog ito at naglaho. Napaupo si Paulo sa maruming bangketa at nanigas siya roon. Ang kanyang telepono ay nakahiga sa tabi niya. Basag ang screen, pero aktibo pa rin ang tawag. Naririnig niya ang kalmadong paghinga ni Katrina sa kabilang linya. Isang matinding kabaligtaran sa nagwawalang tibok ng kanyang sariling puso. Hindi. Imposible. Bulong ni Paulo.
Tumatangging maniwala habang pumipiyok ang boses. Isang bangungot lang. To. Kat, nagsisinungaling ka, di ba? Kasinungalingan lahat ng to. Muling tumunog ng malamig at walang emosyon ang boses ni Katrina. Wala akong oras para magsinungaling, Paulo. Abala ako. Pero dahil ngayon ang araw ng iyong pagbagsak, bibigyan kita ng kaunting oras ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tulala pa rin si Paulo. Nakatingin sa aspalto sa ilalim ng kanyang mga paa. Itaas mo ang ulo mo, Paulo. Utos ni Katrina. Tumingin ka sa kabilang kalsada. Medyo sa kaliwa mo? Dahan-dahan, parang sirang robot, itinaas ni Paulo ang kanyang ulo. Ang namamaga niyang mga mata ay nanliit sa sikat ng araw. Sa kabilang dulo ng Abalang Avenue sa BGC, mayabang na nakatayo ang isang skyscraper na gawa sa asul na salamin. Sa pinakatuktok nito, kumikinang sa ilalim ng araw ang dalawang higanteng letra. K, ang building na yon. Bulong ni Paulo sa kanyang tuyong lalamunan. Oo, K Holdings. Sagot ni Katrina. Nasa ika-40 palapag ako. Kitang-kita kita mula sa bintana ko. Mukha kang kaawa-awa, nakaupo diyan sa bangketa. Maya-maya lang papaalisin ka na ng mga guwardiya diyan. Napalunok si Paulo. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Pinapanood siya ni Katrina. Pumasok ka sa lobby, pagpapatuloy ni Katrina. Gusto kitang makita. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung paano masisira ang mukha ng mayabang na lalaking yan. Naputol ang tawag. Nanatiling tulala si Paulo ng halos 1 minuto. Paralitiko ang kanyang katawan. Wala na siyang natira. Wala ng bahay. Wala ng sasakyan. Wala na si Chloe. At ngayon, pati ang natitira niyang pride ay handa ng tapakan. Wala siyang ibang mapupuntahan. Isang masakit na kuryosidad na may halong tangang pag-asa na baka makapagmakaawa pa siya ang nagtulak sa kanya na tumayo. Gamit ang nanginginig na mga paa, bumangon siya. Ang pajama na suot niya ay madumi na dahil sa alikabok sa kalye. Naglakad siyang parang zombie papunta sa malalaking glass doors ng K Holdings building, hindi pinapansin ang nakakabinging busina ng mga sasakyan sa BGC. Isang ibang mundo ang lobby ng building. Ang sahig ay gawa sa pinakintab na imported na marmol. May artificial na talon sa isang pader. Duse-duse ng mga empleyadong nakasuot ng napakaayos na damit ang nagmamadali sa paggawa ng kanilang mga gawain. Tumatama ang malamig na hangin ng aircon sa pawisan niyang katawan na nagpapanginig sa kanya. Nakatayo si Paulo sa gitna ng lahat ng karangyaang iyon. Hindi alam ang gagawin. Para siyang isang maruming mantsa sa isang puting canvas. Isang magandang babae sa reception desk ang tumingin sa kanya na may halong pandidiri at pagdududa. Excuse me, sir. May maitutulong ba ako? Tanong ng babae. Halatang hindi magiliw ang boses nito. Ako, utal ni Paulo. Nandito ako para makita si Katrina. Si Madam Katrina. Tinaas ng babae ang kanyang kilay. Si Madam Katrina? Ang ibig niyo bang sabihin ay ang aming presidente? May appointment ba kayo? Wala. Pero, siya mismo ang nagpapunta sa akin dito. Sabihin mo si Paulo ito. Pasensya na, sir. Hindi kayo pwedeng pumasok ng walang appointment. Hawak na ng babae ang telepono niya. Halatang balak ng tumawag ng security. Papasukin niyo siya. Isang matatag na boses ang pumigil sa babae. Lumingon si Paulo. Nakatayo doon si Direktor Elena Santos, kasama ang 2 matitikas na guwardiya. Kalmado ang mukha ni Direktor Santos, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak kay Paulo. So, ikaw pala si Paulo? Nakilala ni Paulo ang babae ang kaibigan ni Katrina mula sa parokya, si Director Elena. Hayaan mong itama kita, Sir Paulo. Malamig na sabi ng Direktor. Ako si Director Santos. Hindi ako kasamahan lang sa parokya ng asawa mo. Ako ang CEO niya. Ngayon, sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni President Katrina. Pinaglakad si Paulo sa lobby nang hindi siya pumapalag. Ngayon, lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Isang maruming lalaki na nakapajama, naglalakad kasama ang CEO at mga guwardiya, ang nagdulot ng mga bulungan. Gusto sanang takpan ni Paulo ang mukha niya, pero wala na siyang pride. Hindi siya dinala sa main elevator. Pinaghintay siya ni Director Santos sa VIP waiting area sa gitna ng lobby. Maghintay ka rito. Bababa si President Katrina. Natigilan si Paulo. Masyadong malakas ang tibok ng puso niya na umaabot na sa puntong masakit. Pakiramdam niya isa siyang akusado na naghihintay sa hatol ng kamatayan. Bawat segundo ay tila 1 oras.
biglang narinig ang malambot na tunog ng private elevator sa dulo ng lobby. Agad na tumigil ang lahat ng aktibidad doon. Ang mga empleyadong abala kanina, ang babae sa reception, pati na ang mga guwardiya sa pinto, ay huminto. Tumayo sila ng tuwid, nakatingin sa direksyon ng elevator. Ang ilan ay bahagyang yumuko. Bumukas ang pinto ng VIP elevator. Unang lumabas ang 2 personal bodyguards na naka-black suit at matatag na pumuwesto sa magkabilang gilid ng pinto. At pagkatapos, lumabas si Katrina. Pinigil ni Paulo ang kanyang hininga. Pwede na siyang mamatay sa kinatatayuan niya. Ang babaeng ito ay si Katrina, ngunit hindi ang Katrina na kilala niya. Ang babaeng naglalakad palapit sa kanya ay isang reyna. Suot niya ang isang top-class sapphire blue suit na perpektong bumabagay sa kanyang hubog. Isang silk scarf ng kaparehong kulay ang nakapulupot sa kanyang leeg na lalong nagpaelegante sa kanyang mukha. Ang mukha niya, na dati mukhang maputla, ngayon ay sariwa at nilagyan ng manipis, ngunit mamahaling makeup na nagpapatingkad sa kanyang matatalim na mata. Naglakad siya ng may matinding kumpiyansa. Ang kanyang high heels ay tahimik ngunit matatag na tumutunog sa marmol na sahig. Isang aura ng kapangyarihan at yaman ang nagmumula sa bawat galaw niya. Ang mga empleyado na nadaanan niya ay magalang na bumati sa kanya. Magandang hapon po, Madam President. Nanginig si Paulo. Presidente. Agad na lumapit si Director Santos kay Katrina at bahagyang yumuko. Madam President, naghihintay na po siya. Tumango si Katrina. Ang tingin niya ay hindi man lang naalis kay Paulo ni isang segundo. Naglakad siya ng dahan-dahan. Bawat hakbang niya ay tila tinatapakan ng mga natitirang piraso ng pride ni Paulo. Huminto siya eksaktong 1 metro mula sa nanginginig na lalaki. Tiningnan ni Katrina si Paulo mula ulo hanggang paa, mula sa magulo niyang buhok hanggang sa maruming pajama at hotel slippers na suot niya. Ang tingin ay malamig, mapanuri at walang awa. Kat, halos hindi makabasag pinggan na bulong ni Paulo. Oo Paulo, ako to, sabi ni Katrina. Ang boses niya ay kalmado at malinaw, at umalingaw-ngaw ito sa tahimik na lobby. Ang may sakit at walang kwentang pulubi na pinalayas mo 3 araw na ang nakakalipas. Hindi na ito kinaya ni Paulo. Angaya ni Taulo. Angaya ni Paulo. Naglaho lahat ng lakas niya, at bumigay ang kanyang mga tuhod. Hindi niya na mapigilan, bumagsak siya sa malamig na marmol na sahig. Napaluhod siya sa paanan ni Katrina, at umiyak ng mapait. Kat! Patawarin mo ako please. Kat, nagkamali ako. Nabulag ako. Nagkasala ako sa'yo. Sinubukan ni Paulo na hawakan ang laylayan ng suit ni Katrina. Ngunit sobrang nanginginig ang mga kamay niya. Lahat ng nasa lobby ay natigilan. Masyadong nakakashock ang eksenang ito. Isang lalaking hysterically na umiiyak sa paanan ng kanilang presidente. Umabante ng isang hakbang ang 2 bodyguard ni Katrina para hilahin si Paulo. Ngunit itinaas ni Katrina ang kanyang kamay. Nang walang imik, inuutusang huminto ang mga ito. Gusto niyang maramdaman ni Paulo ang kahihiyang ito hanggang sa kaibuturan. Patawarin mo ako, Kat. Ibalik mo sa atin ang bahay natin, please. Hihiwalayan ko si Chloe. Magiging asawa mo na ulit ako. Ako. Nakatingin lang sa kanya si Katrina na walang emosyon, walang awa, walang galit, tanging nagyayelong kawalan lamang. Bahagya siyang yumuko hindi para tulungan si Paulo na tumayo, kundi para bumulong sa kanya. Tumayo ka! Utos niya. Tahimik ang boses niya, ngunit puno ng kapangyarihan. Si Paulo, na pinipiga ang natitirang lakas, ay nanginginig na tumayo. Ang mukha niya ay basang-basa ng luha at pawis. Tinitigan siya ni Katrina ng diretso sa mata. Gusto mong magmakaawa? Tanong niya. Ang boses niya ngayon ay medyo malakas na upang marinig ng mga tao sa paligid. Sayang, Paulo. Ang kumpanya kong K Holdings ay hindi nagha-hire ng mga pulubi. Matapos itong sabihin, kumuha si Katrina ng silk handkerchief mula sa kanyang bag. Nagkaroon ng munting pag-asa si Paulo na baka pupunasan ni Katrina ang kanyang mga luha. Ngunit ginamit ni Katrina ang panyo para ipagpag ang isang hindi nakikitang alikabok mula sa manggas ng kanyang suit. Tila ba may nahawakan siyang maruming bagay. Ang kumpanya ko, malinaw na sabi ni Katrina, ay hindi nagha-hire ng mga pulubi. Matapos bigkasin ang mga salitang iyon, eleganteng tumalikod si Katrina. Naglakad siya pabalik sa VIP elevator. Director Santos, ikaw na ang bahala sa kanya. Sabi niya nang hindi lumilingon. Bigyan mo siya ng huling leksyon.
Masusunod, Madam President. Nagsara ang pinto ng elevator. Nawala si Katrina sa paningin. Naiwang nakatayo si Paulo, ganap na wasak. Ang pampublikong kahihiyan, nakatatanggap niya lang mula sa babaeng itinuring niyang basura, ay libong beses na mas masakit kaysa sa pagkawala ng bahay at sasakyan. Lumapit sa kanya si Director Santos. Tayo na, Sir Paulo. Tapusin na natin ito. Gusto ni President Katrina na may makita ka. Ano pa? Ano pa ba kukunin niyo sa akin? Desperadong sigaw ni Paulo. Wala na kaming kukunin, sabi ni Director Santos. Pero ipaparealize namin sa'yo kung gaano kakatanga sa lahat ng panahong ito. Kinaladkad si Paulo ng 2 guwardiya. Sa pagkakataong ito, papunta sa isang marangyang conference room sa mezzanine floor. Ibinagsak si Paulo sa isang upuan sa malamig na conference room. Ang malaking glass window ng kwarto ay nakaharap sa lobby, kaya nakikita niya ang lahat ng nasa ibaba. At nakikita rin siya ng lahat doon. Sa tapat niya, kalmadong umupo si Director Santos, kasama ang 2 lalaking nakasuit, na sigurado si Paulo na mga abogado. Wala nang nagawa si Paulo kundi iyuko ang ulo niya at tumitig sa marmol na sahig. Talo na siya. Wala na siyang natira. Sir Paulo, simula ni Director Santos. Ang boses niya ay kalmado, parang isang teacher na nagagalit sa isang tangang estudyante. Hindi mo pa rin naiintindihan kung paanong ang asawa mo na tinawag mong walang silbi, pulubi, at may sakit si Madam Katrina ay naging may-ari ng lahat ng ito. Walang sinabi si Paulo. Wala siyang lakas para sumagot. Pinindot ni Director Santos ang isang button sa mesa. Bumaba ang isang malaking projector screen mula sa kisame, at medyo dumilim ang kwarto. Umiilaw ang screen. Nagpakita ng malaking titulo, Business and Financial Report, K Holdings. Kung gayon, simulan natin ang leksyon. Sir Paulo, balikan natin ang nakaraan. 5 taon na ang nakakalipas, sabi ni Director Santos. Nagsimulang lumitaw ang mga graphs, profit and loss reports, financial balances, mga numero sa bilyon na nakakahilo tingnan. 5 taon na ang nakakalipas, kasi sisante mo lang sa unang trabaho mo. Na-depress ka, nagalit ka, at sinisi mo ang buong mundo. Habang abala ka sa pagrereklamo sa buhay mo at paghahanap ng bagong trabaho, ang asawa mo na itinuring mong simpleng may bahay lang, ay nagsimulang magtrabaho sa kusina. Bahagyang inangat ni Paulo ang ulo niya. Hindi para ipagluto ka. Pagpapatuloy ni Director Santos na tila binabasa ang nasa isip niya. Gumawa siya ng mga skincare products gamit ang resipe ng mga halamang gamot na pamana mula sa pamilya niya. Noong tinatawanan mo siya sa pagpupuyat sa telepono, ang totoo niyan, nire-replyan niya ang daan-daang orders mula sa mga una niyang kliyente. Nang makakuha ka na ng bagong trabaho at nagsimulang magmayabang, palihim siyang umupa ng opisina para sa isang maliit na production. Nag-iba ang screen. Lumitaw ang mga litrato. Litrato ng isang masikip na opisina, litrato ng isang mas malaking bodega, litrato ng isang napakalawak at modernong pabrika, at mga litrato ng mga branches ng K Holdings sa New York, Paris, Shanghai, at Tokyo. K Holdings. Sir Paulo, ito ay Katrina Holdings. Katrina ang pangalan ng asawa mo. Ang kumpanyang ito, ang building na ito, lahat ng nakikita mo, pag-aari niya. 100%. Nanginig ng matindi si Paulo. Pero paano? Saan nanggaling ang puhunan? Ang pera. Pera. Cynically nang ngumiti si Director Santos. Palagi mo siyang minaliit kasi hindi siya nanghihingi ng marami, di ba? Ipinagmamalaki mo na kaya mo siyang bigyan ng 30,000 pesos na allowance buwan-buwan, na madalas mo pang binabawasan kapag nagagalit ka. Tinawag mo siyang pulubi. Pinindot ulit ni Director Santos ang button. Nagiba ang screen. Dito, malinaw na lumitaw ang malaking numero. 150 liyang selang PHP. 150 milyong piso, mariing bigkas ni Director Santos sa bawat salita. Iyan ang personal na buwanang netong kita ni Madam Katrina na pumapasok sa sarili niyang account na wala kang kaalam-alam. Isang kita na mas malaki pa sa sweldo ng direktor ng kumpanya mo. Ang babaeng ininsulto at pinalayas mo dahil sa pagiging mahirap. Nasusuka si Paulo. Tila umiikot ang mundo. 150 milyong piso kada buwan. At yung utang mo? Pagpapatuloy ni Director Santos. Ang utang na patilang 100 milyong piso na ginamit mo para bumili ng bahay at sasakyang iyon. Napakayabang mo noong inaprubahan yun ng bangko, di ba?
Isang taon na ang nakakalipas. Noong muntik ka nang mabankrupt dahil sa palpak na pamamahala sa iba mo pang negosyo, naging delinquent ang status ng loan mo. Hahatakan ka na sana ng bangko ng mga ari-arian, pero nalaman ito ni Madam Katrina. Sa pamamagitan ko, binili ng K Holdings ang buong utang mo sa BDO. Binayaran namin ito ng buo. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Ibig sabihin, ang bahay na iyon, ang bahay at sasakyang iyon ay isang taon ng pag-aari ng K Holdings? Sir Paulo, isinalba ni Madam Katrina ang mukha mo. Hinayaan kanyang patuloy na tumira doon. Hinayaan kanyang patuloy na magmayabang sa iyong peking tagumpay. Sinubukan niya pa ring irespeto ka bilang asawa niya. Umasa siyang magbabago ka. Muling bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Paulo. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha dahil sa kanyang walang hanggang katangahan. Pinalayas niya ang kanyang tagapagligtas. Alam ba niya? Alam ba niyang may babae ako? Bulong ni Paulo sa takot. Siyempre alam niya, sabi ni Director Santos. Alam niya ang lahat. Ngayon, nagsalita na ang isa sa mga abogado. At ngayon, Sir Paulo, tingnan natin ang mga ebidensya. Nag-iba ulit ang screen. Sa pagkakataong ito, hindi mga financial graphs, kundi mga video recordings. Nakita ni Paulo ang sarili niyang sala. Nakita niya ang sarili niyang malambing na nakayakap kay Chloe sa sofa. Ang petsa sa ibabang kanang bahagi ng video ay nagpakita na nangyari ito 6 na buwan na ang nakakalipas noong nagpunta dapat si Katrina sa meeting ng parokya. Lumipat ang video sa master's bedroom. Nakita ni Paulo si Chloe na sinusukat ang mga damit at scarf ni Katrina, tumatawa at itinatapon ang mga ito sa sahig. At nakatayo roon si Paulo, nakikitawa sa kanya. At ang huling video ang pinaka-nakamamatay. 3 araw na ang nakakalipas, sa parehong kwarto. Nakita ni Paulo ang sarili niya, mayabang na nakatayo sa harap ng kama. Nakita niya si Katrina, walang kalaban-laban na nakahiga. Narinig niya ang sarili niyang boses, puno ng puot, na umaalingaw-ngaw sa conference room. Hoy, ikaw na may sakit, walang kwentang pulubi. Naihain ko na ang mga papeles para sa annulment. Lumayas ka sa bahay na ito bukas ng umaga. Tama na. Sigaw ni Paulo, tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. I-off nyo yan, please, i-off nyo. Namatay ang screen. Muling bumalot ang katahimikan sa kwarto. Mga hidden cameras, kalmadong sabi ng abogado. In-install ni Madam Katrina, 1 taon na ang nakakalipas noong nagsimula siyang maghinala na may ibang babae ka. Nawasak si Paulo. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Hindi niya ito madedenay. Ikukulong ba niya ako, Kat? Desperadong tanong ni Paulo. Ayon sa orihinal na plano, oo, sabi ni Director Santos. Naghanda kami ng kaso para sa verbal and psychological domestic abuse, abandonment, at concubinage. Sapat na yun para mabulok ka sa kulungan ng ilang taon. Nanginginig sa takot si Paulo. Pero, pagpapatuloy ni Director Santos, nagbago ang isip ni Madam Katrina. Masyadong komportable ang kulungan para sa kanya. Gusto kong maramdaman niya ang isang bagay na mas malala pa sa kulungan. Isang buhay na puno ng kahihiyan. Inilagay ni Director Santos ang isang manipis na folder sa harap ni Paulo. Ito ang opisyal na kaso para sa annulment mula kay Madam Katrina. Kasama na rito ang demand for moral damages. Binuksan ni Paulo ang folder gamit ang nanginginig na mga kamay. Hindi humihingi ng hatian sa yaman si Madam Katrina. Ayaw niyang kunin ang maduming pera mo. Binawi lang niya ang bahay. At sasakyan na sa kanya naman talaga. Pero kailangan mo pa ring magbayad sa mga ginawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Paulo sa takot nang makita ang halaga ng idinidemand. 40 milyong piso. 40 milyong piso? Sigaw niya. Wala akong pera. Kinuha na niyo lahat. Siyempre, wala. Malamig ng ngiti ni Director Santos. Pero may trabaho ka pa naman, di ba? Muntik ko nang makalimutan. Lumiwanag ang ngiti ni Director Santos. Breaking news, Sir Paulo. 1 oras na ang nakakalipas, kinumpleto ng K Holdings ang pagbili sa 70% shares ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. At bilang bagong majority shareholder, ang unang utos ni President Katrina ay i-reorganize ang management. Ang notice of termination mo ay napirmahan na. Opisyal ka ng sisisante. Ito na ang huling pako sa kanyang kabaong. Nawala na ang lahat. Bahay, sasakyan, asawa, ipon, at ngayon, ang trabaho. Ang pinagmumulan ng kanyang, "Mga demonyo kayo!" Sigaw ni Paulo. Pumipiyok ang boses. "Ginagawa lang namin kung ano ang tama," sabi ni Director Santos.
at tungkol sa utang na 40 milyong piso. Napakabait ni Madam Katrina. Alam niyang hindi mo yan mababayaran kailanman, kaya binibigyan kanya ng pagpipilian. Inilapit ni Director Santos kay Paulo ang isa pang pirasong papel. Pirmahan mo ang statement na to. Aminin mo ang lahat ng kasalanan mo. Ang pagtataksil mo, ang verbal at domestic abuse mo, at ang pag-abandona mo sa asawa mong nasa panganib. Kapag inamin mo ang mga pagkakamali mo, patatawarin na ang utang mo. Tiningnan ni Paulo ang papel ng pag-amin. Ito na lang ang natitira sa pride niya. Bakit niyo kailangan to? Garantiyang proteksyon lang, sabi ng abogado. Para hindi ka maglakad-lakad dyan at gumawa ng mga peking kwento. Walang pagpipilian si Paulo. Si Sante, bankrupt at walang tirahan. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang inabot na ballpen at pinirmahan ang dokumento kung saan inaamin niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Tapos na ang lahat, sabi ni Director Santos. Mabilis na inipon ang mga papeles. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok muli si Katrina. Tumayo siya sa harap ni Paulo, na ngayoy sobrang depressed at nakayuko. Hihiwalayan mo ako, Paulo? Mahinang tanong ni Katrina. An. Ibinato mo sa mukha ko ang mga papeles na yan noong may sakit ako? Inilabas ni Katrina ang mismong brown envelope na ibinato ni Paulo sa kama niya. Itinago iyon ni Director Santos. Sa harap ni Paulo, dahan-dahang pinunit ni Katrina ang annulment papers na isinumite ni Paulo. Ang mga pinunit na piraso ng papel ay nahulog sa kandungan ni Paulo. Ako ang makikipaghiwalay sayo, malamig na sabi ni Katrina. Siguraduhin kong wala kang makukuhang ni isang kusing. Tiningnan niya si Paulo sa huling pagkakataon. Ngayon, lumayas ka na sa building ko. Agad na pumasok ang 2 guwardyang kasama ni Director Santos. Itapon niyo ang basurang yan, utos ni Director Santos. Hindi na pumalag si Paulo. Wala na siyang maramdaman. Kinaladkad siya. Mahigpit na hinawakan ang mga braso niya. Kinaladkad siya sa gitna ng mataong lobby. Nakatingin sa kanya ang mga empleyado na may halong awa at pandidiri. Bumukas ang automatic glass doors at muling inihagis si Paulo sa mainit na bangketa. Bumagsak siya, walang pera, walang trabaho, walang bahay, tanging maruming pajama lang. At ironically, bit-bit ang dokumento ng pag-amin na nagpalaya sa kanya sa utang. Ngayon, buong-buo na talaga ang kanyang pagbagsak. Sa ikalawang pagkakataon ngayong araw, inihagis si Paulo sa mainit na aspalto. Nagsara ang glass doors ng K Holdings building sa likuran niya. Hiniwalay siya mula sa marangyang mundo na ngayon niya lang nalaman na pag-aari pala ni Katrina. Inubo siya. Pumasok ang alikabok ng EDSA sa lalamunan niya. Ang mukha niya ay basang-basa ng luha, pawis, at ngayon, putik. Ilang sandali siyang hindi gumalaw. Paralitiko ang kanyang katawan. Hindi na ma-process ng utak niya ang pagbagsak na nangyari ng napakabilis at perpekto. Si Sante, bankrupt, iniwan ng kabit at ipinahiya sa publiko ng asawang itinuring niyang basura. Ang pinirmahan niyang dokumento ng pag-amin ay tila hatol ng kamatayan. Nagtatakang nakatingin sa kanya ang mga dumadaan. Isang lalaking nakamaduming pajama, umiiyak sa harap ng isang elite na building sa BGC. Nakatayo na ngayon ang security guard sa pinto. Tinitingnan siya ng matalim. Sinisiguradong hindi siya susubok na pumasok ulit. Kailangan nang umalis ni Paulo. Hindi siya pwedeng umupo roon ng habang buhay. Gamit ang natitirang lakas, tumayo siya. Nanginginig ang mga tuhod niya. Naglakad siyang walang direksyon. Saan siya pupunta? Wala siyang bahay. Kinapa niya ang walang laman niyang mga bulsa. Ang basag niyang cellphone ay naiwan sa lobby noong kinaladkad siya. Ngayon, wala na talaga siyang kahit ano kundi ang damit na suot niya. Tumunog ang tiyan niya. Gutom na siya. Ang huling kain niya ay noong tense na almusal kasama si Chloe. Ilang oras na ang nakalipas. Nagsimula nang lumubog ang araw. Mainit at maalinsangan ang hangin. Naalala niya ang kanyang mga kaibigan, mga kasamahan niya sa inuman. Baka pwede siyang umutang sa kanila. Nilakad niya ang ilang kilometro papunta sa restaurant sa Makati kung saan sila madalas tumambay. May kahihiyan sa kanyang mukha. Pumasok siya. Naroon ang ilan sa mga kaibigan niya. Paulo, anong nangyari sa'yo, bro? Tanong ng isa sa kanila. Nagulat sa hitsura niya. Ikinuwento ni Paulo ang nangyari isang binagong bersyon. Nasetup ako. Bro, naka-freeze mga accounts ko. Pautang muna ng kaunting pera. Nanlamig ang gulat na mukha ng kaibigan.
Sorry, Pau. Kumalat na yung balita sa group chat. Sisante ka na daw sa kumpanya. At kinumpis ka ng K Holdings ang lahat ng ari-arian mo. Natigilan si Paulo. Paano nyo nalaman? Alam nila. Kinalaban mo ang Katrina Holdings. Baliw ka ba? Sorry, Pau. Hindi kita matutulungan. Ayaw kong magkaproblema sa K Holdings. Tumayo ang kaibigan niya at nagmamadaling umalis. Ang ibang kaibigan ay nagkunwaring hindi siya napansin. Naiwang mag-isa si Paulo sa gitna ng restaurant. Pasimpleng pinalayas siya ng waiter. Bumalik siya sa kalye, hiyang-hiya. Ngayon ay itinakwil na siya. Walang sino man ang gustong tumulong sa kanya dahil sa takot sa anino ni Katrina. Sumapit ang gabi. Gutom si Paulo. Namaluktot siya para matulog sa harap ng isang saradong tindahan. Ginamit niya ang mga braso niya bilang unan at nanginig sa lamig. Ang pangangati dahil sa mga lamok at amoy mula sa kanal ang sumama sa kanyang pagtulog. Ito na ang instant karma niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, natataranta si Chloe. Nakatakas siya mula sa bahay ni Paulo dala ang 2 maleta na puno ng damit at branded bags. Pansamantala siyang umupa ng murang kwarto sa isang motel. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa ibang mayayamang lalaki sa contacts niya. Kailangan niyang makahanap agad ng pamalit kay Paulo. Hello, President Villanueva? Si Chloe ito. Busy ka ba? Mag-dinner naman tayo, malandi niyang sabi sa telepono. Chloe? Sinong Chloe? Sagot ng lalaki. Ay sir, si Chloe. Nagkakilala tayo sa isang party. No. No. Chloe? Yung kabit nung nabankrupt na si Paulo? Agad na nagbago ang boses ng lalaki. Sorry, busy ako ngayon. Huwag ka nang tatawag. Naputo lang tawag. Namanhid si Chloe. Sinubukan niyang tawagan ang iba pang lalaki. Pareho ang sagot. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Paulo ay kumalat na parang apoy sa kagubatan at nakadikit na ang pangalan niya rito. Siya ang babaeng kasama ng lalaki nung bumagsak ito. Siya ang pinalayas na kabit. Nasira na ang reputasyon niya sa high society at sa mga mayayamang lalaki. Walang may gustong lumapit sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi pa roon nagtatapos ang malas niya. Habang iniiyakan niya ang kapalaran niya sa motel, may kumatok sa pinto. Nakatayo sa labas ang 2 lalaking nakasuit. Miss Chloe? Kami ay mula sa Villanueva at mga kasosyo. Subpoena mula sa korte. Huminto ang puso ni Chloe. Kinuha niya ang subpoena gamit ang nanginginig na mga kamay. Sinampahan siya ng kaso ni Katrina. Ang mga reklamo, konkubinadje, paninirang puri, at pagsira sa pribadong ari-arian. Humihingi si Katrina ng kompensasyon na 100 milyong piso. 100 milyong piso. Hysterically nasigaw niya. Wala siyang ganoong kalaking pera. Ang lahat ng bags at damit niya ay binigay lang ni Paulo. Ang mga sumunod na araw ay naging bangungot para sa 2 makasalanang ito. Nawalan ng pera si Chloe. Hindi niya kayang kumuha ng abogado. Nagsimula siyang ibenta ang mga branded bags niya, pa isa-isa, sa napakababang halaga para lang makakain at mabayaran. Ang motel. Si Paulo. Matapos ang ilang araw na pagkagutom at pagtulog sa kalye, ay nilunok na rin sa wakas ang pride niya. Kailangan niyang kumain. Nakarating siya sa Divisoria, kung saan nagtatrabaho ang mga kargador. Ang dati niyang gwapong mukha ay marumi na ngayon. Tumubo ang magulo at hindi na ahit na balbas niya. Boss, kailangan niyo ng tao? Tanong niya sa kapataz ng mga kargador. Tiningnan siya ng kapataz mula ulo hanggang paa. Mukha kang lampa. Kaya mo bang bumuhat ng mga sako ng bigas? Malakas ako, boss. Kailangan ko lang pong kumain. Nagmamakaawang sabi ni Paulo. Pumipiyok. Buhatin mo yang mga sako ng bigas papunta sa truck. Babayaran kita ng 150 pesos kada sako, sabi ng kapataz. Kaya nagsimula ang bagong buhay ni Paulo. Ang lalaking dati nagsusuot ng mamahaling polo at nagmamaneho ng sports car. Ngayon ay pinagpapawisan sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagbubuhat ng mga sako ng bigas na may bigat na 50 kilo. Ang dati niyang maskulado at athletic na katawan ngayon ay pumayat. Nangitim at namutik ang balat niyang nasunog sa araw. Lumabas ang mga ugat niya hindi dahil sa gym, kundi dahil sa matinding pagbabanat ng buto. Laging masakit ang likod niya, at ang mga kamay niya ay puno ng kalyo at madalas na dumudugo. Matagal na niyang nakalimutan ang amoy ng malinis na polo at mamahaling pabango. Ang alam niya na lang ay ang amoy ng pawis, basura sa palengke, at murang sigarilyo. Anong nangyari kay Chloe? Wala na itong pakialam kay Paulo.
Ang huling balitang narinig niya mula sa mga kapwa kargador ay natalo ng husto si Chloe sa korte laban kay Katrina, kaya nabaon ito sa matinding utang. Para mabuhay, naging waitress ito sa isang mumurahing bar sa gilid ng kalye. May tsismis na ilang linggo na ang nakakalipas, nahuli ito sa isang police raid. Ang kinahinatnan nito ay mas malala pa sa simpleng kahirapan. Nawasak ito. Hindi nakaramdam ng awa si Paulo. Wala siyang naramdaman kahit ano. Matagal nang patay ang puso niya. Nagtrabaho siyang parang makina. Bubuhat ng sako, kukuha ng pera, bibili ng pagkain, at matutulog. Ito na lang ang cycle ng buhay niya. Ngayong gabi, pagkatapos ng 12 oras na walang tigil na pagtatrabaho, nakuha ni Paulo ang kita niya sa maghapon. 5,400 pesos na puro lukot na pera. Umalis siya ng palengke. Kinakaladkad ang sumasakit na mga paa. Huminto siya sa paborito niyang karinderya at bumili ng isang balot ng tapsilog. Bitbit ang plastik ng pagkain, naglakad siya hanggang sa isang malaking intersection sa EDSA. Umupo siya sa maruming bangketa, sumandal sa poste ng stoplight. Binuksan niya ang plastik para kainin ang kaisa-isang hapunan niya para sa araw na iyon. Sa kabilang kalsada, umilaw ang isang higanteng LED screen sa dingding ng isang mataas na building. Bigla itong nag-broadcast ng live na programa mula sa business news. Tumigil si Paulo bago isubo ang pagkain. Nanigas ang plastik na tinidor sa ere. Sa higanteng screen na iyon. Nandoon ang mukha ni Katrina. 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 Live broadcast ito mula sa Global Product Launch Event ng K Holdings na ginanap noong umagang iyon. Ang napakalinis, kalmado, at kagalang-galang na mukha ni Katrina ay pumuno sa screen na may taas na ilang metro. Nagtanong ang isang dayuhang journalist sa English na isinalin sa subtitle sa screen. President Katrina, isa na po kayo ngayon sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang babae sa buong mundo. Ano po ang sikreto ng inyong tagumpay? Pinigil ni Paulo ang hininga niya. Nakita niyang bahagyang ngumiti si Katrina. Walang sikreto, sagot ni Katrina. Malinaw na umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong intersection. Hindi lang ako tumigil sa pagtatrabaho. Hindi ako tumigil sa pag-asa sa sarili kong kakayahan. Kahit noong minaliit ako, at tinawag na walang kwenta ng mismong taong pinakamalapit sa akin. Nadulas ang binalot na pagkain mula sa mga kamay ni Paulo. Kumalat ang tapa at kanin sa maruming bangketa. Pero wala nang pakialam si Paulo. Nakapako ang kanyang mga mata sa screen. Doon, mataas sa langit, ang babaeng tinawag niyang may sakit at pulubi ay ini-interview na parang isang reyna ng pandaigdigang negosyo. Habang dito, sa ibaba ng aspalto, ang lalaking tinawag ang sarili bilang hari ay nakaupong parang pulubi, nakatitig sa tira-tira niyang hapunang naihalo na sa alikabok. Ibinaba ni Paulo ang kanyang ulo. Hindi siya umiyak. Tumawa lang siya. Billy! Isang tuyong tawa na puno ng desperasyon. Talo na siya. Hindi lang niya naiwala ang kanyang yaman, hindi lang niya naiwala ang posisyon niya, nawala sa kanya ang lahat. Ang babaeng itinapon niya ay kontrolado na ang mundo ngayon, habang siya ay walang-wala. Kahit pride para pulutin ang nahulog niyang pagkain ay wala siya. Nakumpleto na ng karma ang misyon nito.